Kaya kung baguhan ka pa lang na nagtatattoo, maraming mga taong walang pakialam sa ginagawa mo. Pero habang tumatagal, may mga taong magtataka kung paano mo nagawa yung mga bagay na yon. Gaya nitong kapatid natin na tattoo artist, Idol Jason, pa-request po. Matagal mo na ako na follower, hehe. Kwento ka naman Kuya Jason kung paano ka naging tattoo artist na iniidolo ng karamihan, kung saan ka nagsimula at ano yung mga struggle bago ka naging mahusay na PH tattoo artist. Gusto ko lang po ma-motivate. Idol, baguhan lang kasi ako sa pagtatattoo. Sana mapansin Idol, hintayin ko content mo na yan. Haha, keep safe Idol. Sige, mabalik tayo sa panahong wala pa tayong machine o improvise pa yung ginagamit natin. Gamit ang dynamo, tinidor na tinabingi, ballpen at charger. At para mapagdikit-dikit lahat, ginamitan natin ng tali. At pagkatapos itali, nilagyan ng mighty band. At yung needle na gamit natin, stainless na perdible. Yung pambata na medyo malaki at kailangan pang hasain yung dulo. Tapos dinurog na uling na may tubig. Bali, ginawa natin yung mga to para matry lang. Pero hindi pa tayo nagtatattoo sa tao. Pero para masubukan, nagtry kami dito sa daliri. Bali, ito yung panahon na nagka-interest ako sa tattoo. Hindi para sa ibang tao kundi para sa akin. Ito yung panahon na wala pa talaga akong idea sa tattoo o hindi pa ganung kalawak yung kaalaman ko. Dahil curious nga ako, gusto ko lang na masubukan. Hi! Saan ka si Jason? Para sisig namin. Watch the... Girlfriend ko pa nga lang si Mrs. dito pero siya na yung nagtatattoo sa akin. Pero ito ay trial lang para lang masubukan. At gamit nga lang ang mga improvised na gamit. Pero ngayon mabilis na lang naman makabili ng mga gamit dahil may mga online shop na. At doon na nga din ako nakabili ng tunay na machine. Coil na machine nga yung una kong nabili. Tinatuan ko muna yung sarili ko bago ako nagtattoo sa iba. At yung mga gamit ko sa pagtatattoo ay ginawa ko lang. Imbes na bumili, gumawa ako ng tattoo bed galing sa higaan na sira. Dahil alam naman natin yung mga equipment na gamit sa pagtatattoo may kamahalan. At kung nag-uumpisa ka pa lang, mas mainam kung ano yung pwede mong magamit, yun lang muna yung gamitin mo para lang mapagpatuloy mo kung ano yung inumpisahan mo. At iwasan din na magdahilan na wala ko nun at wala ko nyan. Kapag gusto talaga, laging may paraan. At sa pagtatattoo, kailangan mo talaga na mag-practice para malaman mo kung paano ginagawa ang tattoo, para magka-idea sa lalim ng baon kung paano ginagawa yung lining at shading, at magkaiba ang practice sa practice skin at sa balat na mismo. Dahil sa balat, dun mo makikita kung paano gumaling yung tattoo, kung tama o mali ba yung nagawa mo. Bali, ito pala yung unang tattoo ko na malaki, nakitang kita. At ito na yung unang hakbang na pabulong na sinabi ko sa sarili ko. Ito na yon. At kailangan ko na talagang magtrabaho para sa sarili ko. Dahil alam naman natin, nung panahon dati, kapag may tattoo ka ay mahirap talagang mag-apply ng trabaho. Ayan lang din naman ang kinakatakot ng iba kaya hindi sila nakakapagpatattoo kahit gusto nila. Kaya masasabi mo rin na malakas yung loob ng mga nagpapatattoo. Hindi lang sa sakit dahil kaya din nilang panindigan yung tattoo nila. At dahil nga nagtatattoo na tayo, gumawa tayo ng room para may privacy yung client natin. Puro halos sariling gawa lang. Sikap literal. Tiyaga-tiyaga, tiis-tiis para magawa yung mga bagay na gusto kong mangyari. Lahat ng mga bagay nag-uumpisa sa maliit. Maliit na kilos at maliit na galaw. At kailangan mo lang talagang mag-umpisa sa mga bagay na gusto mong gawin. Hindi mo kailangan na maging perfect dahil ang karanasan at pagkakamali doon ka matututo. At kung takot ka na magkamali, paano ka matututo? At kahit nga yung armrest na ginagamit namin dati, DIY gamit ang sirang electric pan. Nilagyan ng plywood, balot at meron ng adyasan baba at pataas. At kung mapapansin mo yung lamesa, kakulay ng sahig. Bali, tinakpan natin yung lamesa na plywood ng binil. Yan lang din yung gamit natin na lamesa dati. At ring light na ilaw. At konting mga gamit sa pagtatattoo. Coil pang machine na gamit natin dati
swerte at standard na needle. At maingay kapag nagtatato ng gabi. At nung nasira yung ring light, nag-DIY tayo, pinalitan natin ng bulb. Gamit ang lamp, pinalitan nga lang natin ng ganyang ilaw. At ito naman yung tattoo natin sa leeg. At coil pa rin yung gamit natin dyan. At wala nang humpay na pagtatato sa sarili. At ang gamit natin na machine ay rotary. Ayan nga yung mumurahin at mabilis lang din na masira. Magagamit mo naman siya pero katagalan ay umiinit lalo na kapag malaking piece yung gagawin mo. Ito na yung panahon na nakapagtatato na tayo sa tao. Dahil kompleto na tayo ng gamit. At yung mga gamit natin ay bili na nga sa tattoo shop. Kaya sa mga nagbabalak na maging tattoo artist, sobrang swerte sa panahon ngayon dahil marami na ngang tattoo shop. May store at meron ding online shop. Kailangan mo na lang ngayon ay magsumikap. I-improve yung mga bagay na gusto mong mangyari. Imbis na magreklamo, gumawa lang ng paraan. Kung nagawa ko yung mga bagay na to, siguradong magagawa mo rin. Makakabili ka na rin ng mga gamit na kailangan mo sa pagtatattoo. At meron ding mga produkto na pwedeng magtiwala sa'yo. Gaya nga rin ng Crazy Tattoo Supplies. Kaya magpatuloy ka lang sa pinaplano mo o binabalak mo sa buhay.